Amen, sa maglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga ng iba, amen, ito ay bahay sambahanan, of course, amen. But tandaan natin mga kapatid, ang simbahan na ito, hindi lang ito house of worship, but ito ay isang repair shop din. Alam niyo ba yung repair shop? Amen. Kapag ikaw ay nasiraan ng sasakyan, saan ka pupunta? Doon sa shop. Amen. Hallelujah. Ang simbahan natin na mga kapatid, hindi lang ito sa pag-worship. Okay, o din mga kapatid, ito ay house of worship. But sometimes ito ay repair shop. Sometimes sa ating mga kapatid ay meron din tayong mga problema. Amen. Meron tayong mga parang pinagdaanan at meron tayong ino-overcome. Dito tayo pupunta mga kapatid. Because we are hearing the word of God. Napaka-importante na tayo ay makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong mga purpose natin, purpose ng bawat isa sa atin mga kapatid, but let us pray at hingi tayo ng kapahayagan sa ating Panginoon. Amen, hallelujah. At ako ay nagpapasalamat sa oras na ito na ako ay nakapagsalita muli sa Sunday School. Amen, at tayo ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Amen. At meron bang expectation ng bawat isa? Amen. Itaas na natin mga kamay mga kapatid at palakpakan natin Panginoon. Amen. Hallelujah. So let us go to the preaching of the word. Amen. At simulan ko to sa Titus 1:2-3. Amen. So sabi dito mga kapatid, in hope of eternal life, which God that cannot lie, amen, promised before the world began. Ibig sabihin mga kapatid, meron nang hinanda ang ating Panginoon before the world began. Ano yung hinanda ng ating Panginoon? That is eternal life. Amen. Sino bang gusto magkaroon ng eternal life? Taas ang kamay mga kapatid. Amen. At nasa inyo yan mga kapatid. Amen. But hath in due times, amen, manifested His word through preaching. Amen. Which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Amen. Saan mo makukuha yung eternal life? Through preaching. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga nang makinig tayo sa salita ng Panginoon. At napakahalaga din na merong preaching of the word. Amen. But, depende yun mga kapatid. Amen. Hallelujah. May mga preacher din ng salita ng Panginoon ay dinadala sa future. Dinadala sa past. Hindi dinadala sa presente. Depende pa rin yung mga kapatid. Amen. Kapag ang Word of God, may sinabi na si Brother Branham, na kapag ang Word of God dinadala mo sa future, you are murdering Word or murdering God. Tulad din sa panahon ni Jesus Christ, pinipilit ni Jesus Christ na ang past, amen, and the future ay dinadala niya sa presente. Amen. Sabi nga sa lagi natin nababasa mga kapatid na very, very early today sa unto you, amen, the hour cometh and now is. Dinadala palagi ni Jesus Christ, the hour cometh yung parating at now is. Amen. Pero yung mga tao sa panahon niya mga kapatid, hindi naniniwala sa Kanya. Amen. Kasi meron pang paparating pero hindi nila alam ang fulfillment ng word ay siya na mga kapatid. Amen. But if you are preaching of the word, dinadala mo palagi sa future, you are murdering God. Amen. Lagi natin tandaan mga kapatid. Amen. Welcome po mga kapatid. Meron tayong mga bisita. Amen. Hallelujah. At kapag dinadala niyong ang mensahe sa presente, nasa tamang mensahe ka mga kapatid. Palakpakan natin Panginoon. Amen. So, saan natin makukuha ang eternal life? Through preaching of the word. Amen. Hallelujah. So, napakahalaga na tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, next slide. Sa 1 Corinthians 2:9-10, but as it is written, amen, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Love Him. Amen. So ano yung ni-prepare ng ating Panginoon? Yung eternal life. But sabi dito mga kapatid, eye hath not seen. May mga mata na hindi nakakita.
May mga tenga na hindi nakakarinig. Meron talaga may mga taong na hindi nila naintindihan, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. At ito ay hindi ni-prepare para sa kanila. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, napakaswerte mo, mga kapatid, na ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Pinili ba kayo ng ating Panginoon? Amen. Kapag pinili kayo ng Panginoon, that's why nandito tayo ngayon, mga kapatid. That's why na pinili ka ng ating Panginoon. Amen. Merong mga mata na hindi nakakita. Amen. Nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love. Amen. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Amen. Ano yung mga kapatid? Revealed them unto us by His Spirit. Amen. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Amen. By Spirit, mga kapatid. Kapag walang Espiritu sa inyo, mga kapatid, hindi magre-reveal ang ating Panginoon. There is two power sa mundo lang ito, mga kapatid. Espiritu ng Diyos at Espiritu ni, alam niyo na yun, mga kapatid. Amen. So, ang eternal life ay ni-prepare lang sa atin, mga kapatid. Amen. By Spirit of God. So, next slide. Amen. Hallelujah. So, sabi dito sa Corinthians 2:11 to 12, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Amen. So, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So, napakahalaga na meron tayong Espiritu ng ating Diyos. Amen? Now, we have received not the spirit of the world. Hindi natin receive ang espiritu ng mundo. Ano ba yung espiritu ng mundo, mga kapatid? Maraming espiritu ng mundo. Kaliyawan, amen, hallelujah. For example, mga kapatid, itong simbahan natin, amen, nagiba to, amen. So, sasabihin ni Jesus Christ, patayuin ko yan sa 3 araw. Maniniwala ba kayo, mga kapatid? But God is talking about spirit. So, spiritual all judgeth all things daw, mga kapatid. Amen. Yet, He Himself is judge of no man. For who hath known the mind of the Lord that He may instruct him, but we have the mind of Christ. Palakpakan ng Panginoon. We have the mind of Christ. Amen. Hallelujah. Kapag you have the mind of Christ, same kayo, amen, na kung anong inisip ng ating Panginoon, dapat yun na yung ginagawa din natin, mga kapatid. Because we have the mind of Christ. Amen. So, kapag ikaw hindi nagsimba, amen, nandun lang sa bahay, nakikinig ng TikTok or anong ginagawa nyo, wala sa inyo ang mind of Christ. Amen. Kapag nandyan yung mind of Christ, of course, inuuna natin palagi ang ating Panginoon. Amen. So, magbabalance sa ating Panginoon. Ganito magbalance sa ating Panginoon. 6 sa'yo, 1 araw sa Kanya. Balance ba, mga kapatid? Ganun magbalance ang ating Panginoon. 6 sa'yo, 1 araw sa Kanya. Ito yung araw sa Kanya, mga kapatid. Amen. Magtrabaho tayo all days. Amen. Sa week na ito. Amen. Pagdating ng Sunday, mga kapatid, kukunin mo pa yan sa Kanya. Wala yan sa mind ng ating Panginoon. Wala sa iyo ang mind ng ating Panginoon. Kapag nasa iyo ang mind ng ating Panginoon, nagsisimba ka sa araw na ito. Amen. Palakpakan natin mga sarili kasi na we are victorious. Nadala natin ating mga sarili natin. Amen. Sa simbahan. Amen. Hallelujah. At napakahalaga na tayo ay makinig ng salita ng Panginoon. Amen. So, dito sa quotation ni Brother Branham, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Maraming nagsasabi na, bakit Brother Branham palagi? Brother Branham yung mga nababasa natin. Amen. So, sabi din ng iba, amen, di ako maniwala dyan. Amen. Di ako maniwala dyan kasi ang pangalan niya wala sa Bible. So, sabi din, sige nga, ikaw, amen, hallelujah. Meron bang nakasulat ang pangalan mo sa Bible? Wala din. Di ako maniwala sa iyo. Amen. So, merong mga ginamit din ng ating Panginoon, amen, to reveal His Word. Amen. Hindi ito habang buhay na mystery. But may tinalaga ng ating Panginoon na dapat ito ay ma-reveal. Amen. Sa kanyang bride. Amen. Hallelujah. So sabi ni Brother Branham, mga kapatid, and I will confess His name before my Father and His angels.
Roll call in heaven. If a man die, amen, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thine hands. The great shepherd is calling his sheep by name. Ano yung great shepherd, mga kapatid? The great shepherd, that is God. Amen. As is calling his sheep by name. Tinawag sila sa pangalan nila, mga kapatid. The great voice of God. Amen. Amen. Hallelujah. Isang mahalaga, mga kapatid, na tayo nakaunawa ng Word of God. Kapag tayo nakaunawa ng Word of God, mga kapatid, doon ang pagkatawag ng pangalan mo. Naintindihan ba natin, mga kapatid? So you are calling. Amen. Hallelujah. The great shepherd is calling his sheep by name. The creative voice of God. Napakahalaga talaga, mga kapatid, na tayo makinig ng ating Panginoon. Doon tayo tinawag, mga kapatid. Amen. Them forth from the dust or changing their atoms. Ano yung, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Changing their atoms. Kapag sinabi natin ng atoms, mga kapatid, yan ay pinaka-smallest particles. Amen. Hallelujah. So, yung katawan natin, mga kapatid, meron tayong carbon atom. Kapag sinabing carbon atom, mga kapatid, kapag wala kang carbon atom, wasak ka. That's why nabuo ka, mga kapatid, because of carbon atom. Kapag sinisiyasat mo yung, mga kapatid, at hanggat na makuha mo yung pinaka-particles, matagpuan mo yung pinaka-smallest, that is atom. Ano yung nasa loob ng atom? Amen. Meron tayong tatlo dyan, mga kapatid. Merong electrons, amen, neutrons, protons. Amen. So that's why na the life that's in the blood. Amen. Hallelujah. 666, mga kapatid. 6 protons. Amen. 6 protons, 6 electrons. Amen. Amen. 6 neutrons, 6 electrons. Ano yon? 6. Agilang sisiw na agila, sisiw din siya, chicken din siya. Amen. At ang ginawa niya, of course, tawag nito, ginagaya-gaya niya yung mga sisiw. Oh, pero kaso, iba yung pagka-design sa kanya. Alam niyo yung tuka ng eagle? Ang tuka ng eagle pa ganun. Amen. Pero ang sisiw, pa ganun. Paano siya makakain ng mga, yung pagkain ng sisiw? Na ang tuka niya iba. So, ibig sabihin, mga kapatid, iba ang pagka-design sa kanya. Amen. Amen. But, the Holy Spirit is here to find you. Yung narinig niya yung pagkatawag ng ina niya, amen, siyempre, hinanap niya yung anak niya, yung sarili niya, mga kapatid, sarili anak niya, narinig niya yung sigaw ng ina niya. Sabi niya, parang tinawag ako. Amen, parang nanay ko yun. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pala siya manok. We are not chicken, mga kapatid. We are eagle. Amen. That's why tayo ay iba't ibang mga pinanggalingan. Iba-iba tayong mga kahit saan tayo, mga kapatid. Pero nagkaroon ng Bible study sa atin.
nagkaroon ng Bible study, narinig nyo ang Panginoon, narinig nyo ang Word of God, parang naintindihan mo, parang, uy, iba to ah. Parang merong na-quicken. Ibig sabihin, merong tinawag ka ng ating Panginoon. That's why nandito kayo ngayon, mga kapatid. Palakpakan ng ating Panginoon. We are eagle, mga kapatid. We are not chicken. Amen. Hallelujah. We are flying high. Amen. Nakikita natin lahat. Nakikita natin lahat, mga kapatid. We are part of God. Amen. Hallelujah. And when it finds you, you recognize its call. Na-recognize mo yung katawagan, mga kapatid. Amen. You know the hour. Ako ay taga-heavenly. Ako ay taga-langit. Ako ay hindi sisiw. But agila pala ako, mga kapatid. Amen. Ganun yon. And sin not, for some have not knowledge of God. I speak this to your shame. Amen. Next slide. So 35, but some man will say, how are the dead raised up, and with what body do they come? So sabi dito, thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die. Amen. And that which thou sowest not that body that shall be but bare grain. It may chance of wheat or of some other grain. But the God giveth it a body as it hath pleased him, unto very seed his own body. Amen. Hallelujah. So yung seed na yun, mga kapatid, his own body. Ibig sabihin, mga kapatid, yung seed na yun, mahuhulog sa ground at mamatay. Amen. At ito ay tutubo, mga kapatid. Amen. So every seed, his own body. Kailangan ito ay mamatay muna, mga kapatid. Kapag hindi yan mamatay, mga kapatid, hindi yan tutubo. Tayo ay namatay sa ating dating sarili, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So tayo ay nabuhay sa salita ng ating Panginoon. Next slide. What do we do? Will my dear sainted brother, my dear sainted sister, before the foundation of the world, when God created you in His image. So when God created you in His image, or created the man in His image, and created the woman in the image of the man, for the glory of the man. He made you a theophany. Ano yung, mga kapatid? He made you theophany. Ano ibig sabihin ng theophany? Theophany means just like Himself. Ibig sabihin, mga kapatid, si Lord Jesus Christ is isang theophany. But sabi niya dito, mga kapatid, He made you theophany. Ibig sabihin, kagaya ka ng ating Panginoon. Doon sa Genesis, mga kapatid, when He said, let us made, amen, man is our own image. Ibig sabihin, mga kapatid, yung us na yon, sino yon? Sino yung us na yon? Tayo yun, mga kapatid. Kasama tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So in our likeness, theophany, ibig sabihin, mga kapatid, totoo yung sinabi ng Bible, tinawag ka na before the foundation of the world. Kasama ka na ng ating Panginoon before the foundation of the world. Na doon ka na sa kanyang tabi, mga kapatid. Ikaw ang ligaya ng ating Panginoon. Amen. God hath never become flesh yet. Amen. He was in the theophany. Amen. Hallelujah. So hindi pa siya nagkaroon ng flesh. Sabi dito sa Bible, mga kapatid, when they therefore, nagtanong sila kay Jesus Christ, were come together, they asked of Him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Kailan ba ma-restore yung kingdom? Amen. And He said unto them, it is not for you know the times or the season. Hindi pa time at season sa panahon na yun, mga kapatid, which the Father hath put in His own power. Amen. But ye shall receive power of that Holy Ghost is come upon you. When the Holy Ghost is come upon you, mga kapatid, doon na-establish ang kingdom. Hindi lang yung kingdom. At you receive power. Sa panahon ni Jesus Christ, mga kapatid, hindi pa time and season na establish ang kingdom. Amen. But when the Holy Ghost pumunta sa atin, mga kapatid, doon na-establish ang kingdom. Kailan ma-establish ang kingdom? Hindi sa Son of Man. Kailan ma-establish ang kingdom?
the son of David. Doon lang magkaroon ng kingdom. The son of David is king. Hallelujah, palakpakan ng ating Panginoon. Doon lang ma-establish ang ating kingdom. And ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and into the uttermost part of the earth. Amen. Next slide. And we find out here that God has skin on him. Amen. When Moses seen him, he had skin on him. Amen. Look like a man. Amen. Like Moses, mga kapatid, nakita niyang Panginoon. Amen. He had skin on him. Look like a man. When God was behind the curtains, he had skin on him. And God tonight in His church, amen, is veiled in His church with skin on it. Ano yung skin ng mga kapatid? Ito yun. Amen. Nagtago ng ating Panginoon dyan. Ginamit ka ng ating Panginoon. Amen. Tinawag ka na ng ating Panginoon to establish His kingdom. Doon papasok ating Panginoon sa templo na iyan, mga kapatid. So, He's veiled His church. He is still the same God today. Amen. Ano yung mga kapatid? He's still the same God today. Amen. Kapag mayroong mga taong naghanap ng Diyos, hanapin lang tayo, mga kapatid. Because we are living, amen, the life of God. Hindi ito buhay na natin. Ito ay buhay na ng Diyos. Amen. Kung gusto nilang ma-meet si Lord, amen, i-meet tayo, mga kapatid. Because we are, amen, tayo ay nagdadala ng Word of God. Amen. Doon, hindi natin trabaho, mga kapatid, na mag-convert ng tao. Trabaho ng Diyos yun. Ang sa atin niyang mag-Bible study, amen, mag-preaching of the Word, sharing, yun lang yung trabaho natin. Bahala si Lord kung i-convert ni Lord yung tao na yun. Trabaho ni Lord yun, mga kapatid. Tayo ay mag-preaching lang tayo, mag-share lang tayo. Amen. Hallelujah. Amen. So, but now, as ever, the skin veiled is what catches the traditions. They just can't believe that is God making them people act like that. Amen. See, it because God is veiled in His church, in skin on it. Ibig sabihin, mga kapatid, kumikilos ang ating Panginoon pamamagitan sa church niya. Ano yung church, mga kapatid? Hindi itong church building. Ikaw yung church, mga kapatid. Hindi ka lang din church. You are the bride of Christ. Hindi lang ka din habang buhay bride, but you are the wife of Christ. Plakpakan ng ating Panginoon. Kapag wife ka ng ating Panginoon, wala nang misteryo sa iyo. Amen. Wala nang sikreto sa iyo, mga kapatid. Amen. Tulad ng natural wife. Amen. Kapag kayo ay mag-asawa, of course, sa una, maraming mga sikreto. Amen. Maraming mga hindi pa na-revealed. Amen. Yung nagliligaw pa lang, nagjijowa pa lang. Pero kapag kayo ay mag-asawa na, hanggang talampakan, walang sekreto yan, mga kapatid. Ganon si Jesus Christ. Kapag ikaw ay asawa na, binubulong lang ito sa mga asawa niya. Puntahan mo doon. May Bible study tayo. Amen. Hallelujah. Doon nagre-reveal ng ating Panginoon. So that's right. He is hid from the unbeliever. Of course. Tigtatago talaga sa mga unbeliever. And revealed to the believer. Saan siya magre-reveal, mga kapatid? Sa mga believer. Amen. Sa tingin nyo ba, believer ka? Amen. Palakpakan na ating Panginoon. Amen. Kapag ikaw'y gumagawa pa sa mga kamunduhan, do you think you are believer? Hindi magre-reveal ng ating Panginoon dyan. Amen. Nagre-reveal lang siya sa mga believer. Yung naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kapag hindi ka sumusunod, hindi siya nagre-reveal, mga kapatid. Ganun lang kasimple. Next. Amen. Always bearing about in the body that dying of the Lord Jesus. That the life also of Jesus, ano yung mga kapatid? Life also of Jesus might be made manifest in our body. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi na ito buhay natin. Sabi niya, life also Jesus might be manifest in our body. Amen. For which we are always delivered into death for Jesus' sake. Amen. That the life also of Jesus might be made manifest in our mortal body. Nagmamanifest ang ating Panginoon sa ating katawan. Amen. Para mag-come to pass ang word niya, kailangan mag-manifest ito into flesh.
Amen. Ibig sabihin mga kapatid, gagamitin at gagamitin ka talaga ng ating Panginoon. Amen. At napakaswerte natin, tayo ay pinili ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo ang pumili kay Lord, but si Lord ang pumili sa atin. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Next slide. A true servant takes you to Him, and He is the Word. Amen. John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the Word. Amen. You say, then, Brother Branham, if Christ is on the earth today, is a real servant would take him to Him, Christ. Amen. Well, Christ is here in the form of Word. Ano yung mga kapatid? Christ is here in the form of Word. Anong next? And the Word brings life. Ibig sabihin, hindi ito letra o word na parang letra lang. Ito ay word. Nagkaroon ng buhay. Sino yung nagdadala nito? Ibang tao ba? Tayo na yan. I-claim mo yan mga kapatid. Sa akin yan mga kapatid, yung word na yan. Amen. Because He is the Word, Christ is the Word. Amen. Yes, sir. He is the Word Himself. The true servant always takes you to the Word. Now, He is the Word. He is the Bible made living. Amen. Bible made living. Hindi ito Bible na parang nasa libro lang, but ito ay naglalakad na. Amen. Naglalakad, naghahayo. Amen. Amen. Nag-preach. Amen. Nag-share ng Word of God. That is life. Amen. Hindi na ito parang naghihintay pala sa Panginoon. Amen. You are the brightness of His coming. Ikaw pala ang coming ng ating Panginoon. Ikaw palang hinihintay mga kapatid. At hinihintay ng buong mundo na para i-preach mo ang Word of God. Amen. So now, He is the Word. He is the Bible made living. And when you die to yourself, na tayo ay namatay sa ating sarili. Amen. Namatay tayo mga kapatid at nabuhay tayo muli. Amen. With Christ, like a corn of wheat, when the Word lives in you, brings forth the same result as it did. In that living corn of wheat that had, amen, that had to drop into the earth. Amen. You're partakers in His resurrection. Ikaw palang partakers, mga kapatid. We are partakers. Amen. You are partakers with Him in all of His blessing. Ano yung mga kapatid? All His blessing. Palakpakan natin yung Panginoon. Partakers pala tayo mga kapatid. Kaya huwag tayo magtataka kapag tayo pinagpala. Huwag tayong mag-worry. Amen. Sa nangyayaring mahalang gas. Amen. Partakers tayo ng blessing. Lahat ng blessing. Kung anong meron ng ating Panginoon, meron din tayo mga kapatid. Amen. Because we are not separate God. Hindi tayo hiwalay sa ating Panginoon. Merong nandyan sa iyo mga kapatid ng ating Panginoon. Amen. Have faith in all of His manifestation. You are partakers with Him in all that He did. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Amen. Last slide na pala to. Amen. Don't do it. James says, don't do it. Money isn't everything. Amen. Walang magagawa ang money mga kapatid. Amen. Hallelujah. Money is a tools. Amen. Gamit lang natin yung mga kapatid. Wag tayo, marami nagsasabi, and the love of money is a devil. Amen. O hindi ibig sabihin na kapag di na tayo, ayoko ng money. Hindi ganun. In the love of money, kapag minahal mo yung money mga kapatid, yung pera, doon ka talaga kikilos ang demonyo talaga sa'yo. Amen. So, ang money ay tools lang natin. Ang money ay ginagamit lang natin para makapunta tayo dito sa church. Ang target natin mga kapatid, ang objective natin, pupunta tayo sa church. Amen. Pupunta tayo sa fellowship. Yun ang target natin. Gagamitin natin ng mga bagay na ito para matarget ang objective. Amen. Money isn't the answer. And today it is not the answer either. We have more wealth than we have ever had. And yet less is being accomplished spiritually. Amen. Accomplish natin yung spiritual things. Amen. Hindi tayo sa natural things. But ang objective natin is the spiritual things. It is not with money that God's work. Hindi siya nag-work doon sa pera. Nag-work siya saan? Sa atin.
Sa atin nag-work ng ating Panginoon, hindi siya sa money. Amen. Doon ka ginagamit ng ating Panginoon. He moves by His Spirit. Saan siya nag-moves? Sa Spirit. Kung wala kang Espiritu Panginoon, hindi siya nag-move sa'yo mga kapatid. And that moving of the Spirit comes only to a life consecrated to the Word. Saan siya nag-move? Doon to life consecrated to the Word. Kapag hindi ka consecrated sa Word, mga kapatid, consecrated life, hindi siya mag-move sa'yo. Kung medyo hybrid ka, nagbabar-bar ka dito, tapos nagsisisimba ka, amen. Hindi siya nag-move sa'yo. Kapag ginagawa mo pa yung mga bagay na ito, amen, hindi siya nag-move sa'yo. Nagkakaroon ka na ng new birth. Amen, tayo ay tinawag ng ating Panginoon. Palakpakan nating Panginoon. Amen. Amen. So, yun lang mga kapatid. And I believe na tayo ay na-blessed. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. At binabalik ko na sa ating pastor. Amen. Good morning. Dudugtungan ko lang yung sa Psalms 51:5. Ito po ang sabi ni David. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Lahat po ng tao nakaumang sa impyerno. Lahat. Wala po diyang hindi pupunta sa impyerno. Kaya nga, yung aral kanina, dapat magkaroon ng body change. Ano yung body change? Yung change of atoms. Kasi once na hindi po nag-change ang ating atoms, pupunta ka sa impyerno. Wala pong exempted dyan. Pero pag nag-change atom ka, wala kang problema. Okay? Sabi po rito sa I am the resurrection and life. Kasi yung ating tinatalakay ay eternal life. Ang flesh man natin, ulitin ko, hindi po ito pwede sa eternal. Amen. Ngayon, sabi po ng prophet, I am the resurrection and life. 53. And any perverted life from God cannot live again. Paano yan? Pagka, yung pong sex birth, perversion po yan. Perverted life yan. Hindi po yan pupunta sa langit. Kasi, nung likhain ba sina Adan at Eva, merong sex? Gawa-gawa na lang nila yung sex eh. Hindi yun ang original creation ng Diyos. So, perverted po yan. At sabi rito, any perverted life, andiyan ba? Ayun. And any perverted life from God cannot live again. Kaya sabi niya, we must, yung pangalawang kapanganakan. Yung unang kapanganakan, impyerno po yan. Pero yung pangalawang kapanganakan, eternal life po yan. Amen. Ang tanong, narating na ba natin yung pangalawa? Hello? Kasi kung madalas po ako magtanong pag nagba-Bible study ako, pag kayo namatay, saan kayo pupunta? Ang bilis sumagot. Saan? Yan lang ang sagot. Pero sabi ko, pangalawang tanong, ikaw ba ang may-ari ng langit? Para pag namatay ka, papasok ka lang. Ang makakapasok lang doon, kung papayag yung may-ari, na papasukin ka. Meron pong mga requirements. Hindi po yung, basta ka na lang papasukin doon. May mga requirements. Okay? Sabi niya, but as surely as that seed is germatized, then it rises again. Ayun, yun lang ang mabubuhay. There's no way to keep it from rising again.
It's got to because it's dermatized and it's both. Now, a believer has the life of Christ. Sino lang ang may buhay? Believer. Ngayon, yung bang pagiging believer madali? Kasi pagka sinabing believer, pag sinabing naniniwala ka, ano man ang sabihin sa iyo ng Diyos, gagawin mo. Pero kung may sinasabi si Lord, ay hindi ka naman sumusunod, paano ka naging believer doon? Unbeliever. Amen. So sabi niya, ang may buhay lang, sabi niya, now a believer has the life of Christ within him, who rose up first for our justification to prove there is resurrection of the human life. Ayun. So, ngayon, meron pong ebidensya na mayroon talagang buhay na walang hanggan. Ang totoo, Kristiyano. Pinatunayan niya ito, siya mismo. Noong siya ay namatay, nabuhay uli. So, ibig sabihin, ang Kristiyano, hindi po yan namamatay. Ang namamatay lang yung flesh. Mananatili pong buhay yan. Katulad ni Jesus Christ. Amen? Sabi niya? Okay, so ulitin ko lang yung inano ni Brother Gerald sa Sardisian Church Age. Okay, sabi niya, roll call in heaven. If a man die, shall he live again? Kapag daw ba ang tao namatay, mabubuhay ba siya uli? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ayun. So meron pong changing. Till my change come. Thou shalt call and I will answer thee. Thou wilt have a desire to the work of thy hands. The great shepherd is calling his sheep by name. The creative voice of God is calling them forth from the dust or changing their atoms, even though they had not fallen asleep. So ang pag-change, kasi ang mga denominasyon, kaya wala sa kanila yung kaisipan na totally magbago. Kasi pag namatay ako, doon ako magbabago. Mga kapatid, hindi ka mababago ng kamatayan. Kung ano ka namatay, ganun ka na. Kaya sa lupa, ayusin mo na ang buhay mo. Hindi ka mababago na. Dahil namatay ka, hindi ka mababago ng kamatayan. So dito, sabi rito, the creative voice of God is calling them forth from the dust or changing their atoms even though they had not fallen. Ibig sabihin, yung sleep po dito, patay. Pwede kang mag-change, buhay ka. Iyan nga po yung except a man be born again. So mayroong pangalawang kapanganakan. Iyan po yung magdadala sa iyo sa eternal. Yung ikalawa. Pero ang tanong, sigurado ka ba na naipanganak ka uli? Kasi kapag naipanganak ka uli, yung dati mong buhay, hanggang pula. Wala na. Pero kung yung dati mo pa ring buhay ang nagpapakilo sa buhay mo, hindi ka pa born again. Yung dati ka pa rin. Sabi niya, it is the rapture. Ayun. Nabanggit kanina. So yan yung rapture. It is the great marriage supper of the Lamb and His bride. Okay. Future home. The baptism of fire on it only is to cleanse it and make it a fit place for His meek to live in. Paano titira ang Holy Ghost sa iyo? Kasi sabi ng prophet, yun lang mga baptized ng Holy Ghost. Ang nababagay tirahan.
Amen? Ng Panginoon. Okay. Sa paanong paraan? Kailangan you are baptized with the Holy Ghost. Diyan siya titira sa'yo kung baptize ka. Okay? See? Like He did us, this creation to live in. So meron lang talagang akma na tirahan ng Diyos. Hindi po lahat. Amen. Kasi pagka si Lord nakatira sa'yo, sold out na yung buhay mo. Hindi ka makatanggi. Kahapon, hindi ako makatanggi. Akit ng bundok. Wala akong magagawa. May nag-uutos dito sa loob ko. Punta ka sa bundok. O, bundok kami ni brother di kahapon. Amen. Hindi mo maiwasan yan. Bakit hindi mo iwasan? Kasi merong nakatira dyan, siya yung nag-uudyok sa'yo. Pero kung ang pinupuntahan mo pa, mga makamundo, alam mo na, sino nag-uudyok sa'yo niyan? Hello, puro pang mundo ang nasa isipan mo. Kasi meron diyang taga-mundo sa loob na siyang nag-uutos sa'yo, ito ang gawin mo. Hindi si Lord. Sabi niya, before He could come and eat, He had to give us the baptism of fire. So bago tumira si Lord sa iyo, kailangan mo ang bautismo. Kasi yan yung eternal mo, yung Holy Ghost na titira. Amen? Then, when you get that baptism of fire, then the Holy Ghost can come in. Kailan siya papasok? Kailan? Kailan papasok ang Holy Ghost? Tao? Pag nabaptize ka. Ang baptism sa denominasyon. Hindi po yun ang baptism. Yun ang tinuturo nila pag hindi ka niya nagtangs. Iyan po ay kwentong barbero. Nagtatangs ka, nabago ba? Ang daming nagtatangs, hindi naman nagbabago. So ang baptism ng Holy Ghost, na ebidensya na nandyan ang Holy Ghost, ang buhay mo, si Lord ang gumagamit. Pero kung nagtatangs ka, may kilala ko dyan sa Salapingaw noon, nagtatangs. Nag-iinuman sila ng mga anak niya. Saan ang baptism doon? Amen? Sabi niya, then the Holy Ghost come in and live. Baptism of fire. Then, when you get that baptism of fire, then the Holy Ghost come in, what if it does? Anong ginagawa? It burns up everything contrary to the word out of you. May mga sarili kasi tayong kaisipan. Pag baptize ka ng Holy Ghost, lahat ng mga sarili mong mga kaisipan, papalitan yun. Ang lagi nang nakaano sa isip mo kung ano ang nais ni Lord. Amen. Okay. Last. Ito po ang sabi ni Lord. Pag tayo po ay baptized. He that comes to me, I will in no wise cast out. Ayan na. Kapag ka ang isang tao ay pag-aari ng Diyos, kailanman hindi ka na pakakawalan. Pero bakit may mga nakakawala? Baka hindi pa po pag-aari ni Lord yun. Amen? So hindi ka pakakawalan. Maaaring na backslide ka. Pero pag pag-aari ka ni Lord, hindi ka makakawala. Babalik at babalik ka. Okay? Sabi niya, He that heareth my words, di ba? Okay? He that heareth my words and believe on Him that sent me has. Ano? Ano meron? Andiyan ba? He that heareth my words and believe on Him that sent me has eternal life
and shall never come into condemnation. Oh. Sure ball. Pakiano mo nga yung Romans 8:31. Ayan. Okay, sabi niya, ulitin ko ito. He that heareth my words and believe it on him that sent me has eternal life, and shall never come into condemnation, but has passed from death unto life. Wala ka ng kamatayan. Pero, yan po ang totoong Kristiyano. Kaya hindi na po siya nag-aalala. Anytime. Alam niyo ba ang totoong Kristiyano? Hindi po siya takot mamatay ngayon. Pero kung ang isip mo, baka mamatay ko sa sakit ito. Di ba dapat matuwa ka? Na titikman mo na talaga yung eternal. Pero man, daming takot. Bakit kaya takot? Hindi lang hindi handa. Baka wala siyang eternal. Yan po ang mabigat dyan. Sabi niya, St. John 5:24, they believe it. They have accepted it. Oh, not only believing, but tinanggap mo. They become a new creature. They are a new nature. Wala na yung dati niya. They are a new being, a new creature there. The Greek word says new creation. It's a new creation. You have been recreated. Ayan, ito muna. Meron ka na bang eternal life? Puro pansarili. Ni hindi mo nga nasisiran yung kapitbahay mo. Ni hindi mo nga nasisiran yung kamag-anak mo. Ang isang totoong Kristiyano, mahal niya ang tao. Kung paano gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan, gandun din ang isipan niya na yung kanyang kapwa, magkaroon din. Amen, naalala ko yung yung pulubi. Nang hingi. Kumakain yung tao, hinihingian niya. So, tinawag yung waiter, bigyan mo nga ito ng pagkain. Pansit, tinapay, kape. Bigyan mo nga. Ngayon, noong nandun na sa lamesa, ang pagkain, kain ka na. Hindi ko po magagawa yan. Bakit? Ito na nga, pagkain. May kasama po ako. Baka gutom na rin siya. Hello? Sinulo niya ba yung pagkain? Dinala niya, binalot, dinala doon sa kasama niya. Yan po ang tao. Ayan po ang nagmamahal. Huwag mong suluhin. Ano mang meron ka, i-share mo. Yung iba, puro sarili. Mahirap po magkaroon ng buhay na walang hanggan ng ganyang klaseng tao. Puro sarili. Mabuti na lang dito, wala niyan, Tama? Wala niyan dito. God bless. Okay, kape muna.